Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang darating or blessing sa taong 2025 para sa mga Gemini. Ito muna yung unahin natin kung ano ang message ng mystical cards sa iyo. Mamaya, aalamin din natin kung ano ang message ng spirit guide mo. Guys, sinadya ko talaga na malapit itong reading na ito sa taong 2025 or maybe napapanood mo na to sa taong 2025 para mas makuha natin yung energy. Infinite abundance and writing. Ibig sabihin, walang katapusan na kasaganaan. Hindi lang naman yung mga unhappy na sitwasyon ang meron tayong matututunan. Pati na rin sa mga sitwasyon na sinuswerte ka na dapat mong matutunan at saka yung maalala din yung mga taong sumuporta sa iyo nung panahon na wala ka. Kasi hindi naman nasusukat yung kasaganaan sa halaga na meron ka. Nababase ito sa halaga mo sa kapwa mo o yung pagpapahalaga mo sa sarili mo. Kasi may ilang Gemini na marunong kang mag-share sa kapwa mo. Financial man ito, suporta, or pagkain. Kung ano man yung pangangailangan ng tao na makakaya mong ibigay. Kasi nga 'di ba si God nagsi-share sa iyo ng blessing. Kailangan yung blessing na natanggap mo, i-share mo din sa iba. Bukod sa meron ka matututunan at saka ikaw yung gagamitin na instrumento na para may matutunan din yung kapwa mo. Lahat ng mga natututunan mo ay nasa isip mo at nagagamit mo. Ito naman ang message ng spirit guide mo. 7888, a sign from your angels to get your thoughts and intentions in order. Ibig sabihin, merong mga importante at saka mga bagong sitwasyon na mangyayari sa buhay mo na kailangan mo pa ring matutunan. Kahit na ito yung maging dahilan na gumulo yung isip mo. Kailangan i-focus mo yung isip mo sa makakabuti at saka sa totoong intensyon mo. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin kung ano ang darating or blessing sa taong 2025. Pero may mga question ako. Kung ano yung dapat mong i-focus, ano yung dapat mong ma-achieve, at saka ano yung hadlang. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang una kong tanong ay ano ang dapat i-focus? 6 of Cups, the Tower in reverse, 5 of Swords. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na marunong kang makaunawa sa kapwa mo. Kaya nakakaiwas ka sa trouble o kaya matinding hidwaan or diskusyon. Merong pagbabagong mangyayari sa buhay mo na hindi mo agad matatanggap. At ang universe mismo ang magpupush sa iyo na kailangan mong kaharapin kung ano yung mga dapat mong tapusin. O kaya ang dapat ipaliwanag. At ang dapat mong i-focus ay yung maharap yung mga
mahirap na sitwasyon sa buhay mo na ikaw yung magiging kasagutan. Na kahit na mahirap itong paglabanan, meron pa ring ending or solution sa problem na ito. May mga bagay din na kailangan ng i-let go at mas mag-focus sa bago. Ang ilan sa inyo sa career, dahil sa magaling ka sa trabaho mo, nakaiwas ka na matanggal sa trabaho. Pero akala mo ito na yung pinakamahirap. Pero meron palang mas mahirap pa, yung pakikisama sa mga katrabaho mo. Kaya ang ilan sa inyo, pinag-iisipan mo na or maybe ikaw na mismo yung umalis sa trabaho mo. Ang ilan sa inyo sa negosyo ay nakakasunod ka na kasi tinatanggap mo kung ano man yung opinion ng kapwa mo. Nakakaiwas ka sa trouble. Para sa ilang single or nasa relationship, ang ilan sa inyo yung karelasyon mo or nakarelasyon ay may pagka-immature. Mapanakit at saka magkaiba kayo ng hilig. At kahit na pinigilan mo yung sarili mo na tapusin ang relasyon, ay nauwi pa rin talaga ito sa paghihiwalay. Tama yung naging desisyon mo para sa ikakabuti mo at ikakabuti ng mga taong concerned sa iyo. The Star, 3 of Wands, 2 of Wands. Ito yung mga cards mo para sa ma-achieve mo. Meron naman talaga. Kasi tinutulungan ka ng universe na matutunan mong magtiwala sa sarili at saka sa abilidad mo. Ang ilan sa inyo palipat-lipat yung trabaho mo ng ibang lugar or ang ilan naman ay sa ibang bansa na piniling magtrabaho. Pero may ilang Gemini na bago ito gawin or maybe nakapag-abroad ka na pero pinag-iisipan mo kung babalik ka pa ba or mag-stay lang muna sa Pilipinas. Ang ilan naman, nag-abroad ka malayo sa Pilipinas, yung sunod naman na kontrata mo, yung malapit naman sa kung saan ka nagtatrabaho or sa bansa natin. Ang ilan kasi sa inyo marirenew yung kontrata mo. At dahil dyan, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na sa financial, magiging maganda yung takbo, kumbaga nagpapatuloy. Sa financial, ang suggestion ng mga cards ay balansihin mo yung kita mo. Kung saan mo ito gagamitin at kung ano yung dapat itabi. Para sa ilang single, hindi ka naman naghahanap ng love life pero may dumarating. Mas lalo mong may enjoy yung pagiging single mo kasi merong dalawang person na pag-aagawan ka. May ilang single kasi na sa bansa natin, normal yung itsura mo. Pero pagdating sa ibang bansa, ang daming nagkakagusto sa'yo na hindi mo rin alam kung bakit. Para sa ilan na nasa relationship, mahal mo yung person mo at saka gusto mo maibigay mo lahat ng pangangailangan niya. Kaya nag-iisip ka ng magandang paraan or magandang trabaho na para masustain yung mga pangangailangan nyo at pangangailangan ng person mo. Marami kang pangarap para sa kanya. Gusto mong pumunta sa ibang bansa pero pinag-iisipan mo itong mabuti. Kung kaya mo bang mapalayo sa kanya or mamuhay ng malayo na hindi mo siya kasama. Ito naman yung mga cards mo para sa hadlang. King of Wands, Nine of Wands, Knight of Wands. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kung ano man yung mga hadlang, hindi mo na to pinapansin o kaya yung opinion ng kapwa mo sa iyo. Kasi gusto mo ikaw yung mag-control or gawin mo yung mga decisions mo.
At saka ito yung panahon na iniipon mo yung sapat mong lakas para maging matagumpay. At yung mga nauna mong plano ay gagawan mo na ng aksyon. At ang advice ng mga cards na ito na para walang maging hadlang, huwag kang magmadali sa mga gagawin mong hakbang or desisyon. Ang ilan sa inyo sa kalusugan ay good health. Ang iba naman, nagkakaroon ka ng konting sakit pero gumagaling din naman ito. Hindi siya nagiging malaking health issue. At saka nasa kondisyon yung kalusugan ng ilan sa inyo dahil sa nakakapag-relax ka. Yung isip mo at saka katawan. Ang ilan na nasa relationship ay natutuwa yung person mo sa iyo kasi maaasahan ka niya. Kumbaga independent ka, may sarili kang diskarte. May ilan sa relationship na nagkakaroon kayo ng issue ng person mo. Pero itong issue na ito ay napapalagpas nyo. Mas nagkakaroon kayo ng time together ng person mo. Hindi nyo napag-uusapan ng person mo kung ano yung issue. Nagpapatuloy kayo sa relationship. At para sa ilang single, napapansin mo na merong hindi magandang pag-uugali yung person na tingin mo hindi mo makakasundo. Kaya pinoprotektahan mo yung sarili mo. Pero may potential person na darating sa buhay mo na mapagkakatiwalaan mo at saka magiging masaya ka sa piling niya. Yung friendship na mauuwi sa relasyon. Ang ilan sa inyo makikilala mo itong person na ito sa trabaho mo or habang nasa ibang bansa ka. Itong 10 of Wands ang nagsasabi na kung ano man yung mga kinaharap mong problema sa nakaraan or kahit inabot man nito ng matagal na panahon ay magkakaroon na ng solusyon. At yung mga nangyari sa'yo sa present ang magiging daan para magkaroon ka ng tamang desisyon. Dahil sa iba't ibang experience ay nagkaroon ka na rin ng lakas ng loob na harapin yung problem. Itong 6 of Pentacles naman ay nagsasabi na yung kaalaman mo at saka kabutihan ay makakatulong sa kapwa. Hindi ka nagdadamot sa kapwa mo sa pag-share ng kaalaman mo, mga experience at saka kung ano man yung magandang natatamasa mo sa buhay. Mas lalo ka pang nakikilala at maganda ang imahe mo. Itong King of Pentacles naman ay regalo sa'yo ng universe. Kumbaga, merong patuloy na income or swerte na darating sa buhay mo dahil nga sa mga kabutihang nagagawa mo sa kapwa. Yung pagsusumikap mo ay may magandang reward. Hiling ko na lahat ng mga pangarap mo sa taong 2025 ay magkaroon ng katuparan. Happy New Year!